Magandang umaga, Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Martes, 06 January 2026. Para nga sa ating synoptic situation, meron nga tayong apat na weather system ang nakakapekto sa ating bansa. Una na dito, meron tayong isang low pressure area na na-monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at huling namata nito kanina alas 2 na madaling araw sa layong 725 km southwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ito hindi inaasahan na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras, ngunit inaasahan natin na makakaapekto yung extension nito dito nga partikular sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Tawi-Tawi at Basilan, na magdadala na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala, shear line ang patuloy na nakakapekto dito sa eastern section ng Southern Luzon na magdadala naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, partikular na nga dito sa Bicol Region, Northern Samar, Quezon, Marinduque at Romblon. Samantala, Northeast Monsoon or Hanging Amihan ang siya nakakapekto naman dito sa natitirang bahagi ng Luzon na magdadala naman ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, partikular na nga sa Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at Aurora. Asahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, partikular na nga dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Samantala, easterly sumainit na hangin na nanggagaling sa karagatan Pasipiko ang siya nakakapekto naman dito sa natitirang bahagi ng ating bansa na magdadala naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa natitirang bahagi ng Visayas. At sa natitirang bahagi naman ng Mindanao ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat. Para sa ating general area forecast, asahan nga natin dito sa Baguio, Cauayan, Puerto Princesa at Legazpi ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat. At sa natitirang bahagi naman ng Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa Mindanao, dito sa Zamboanga at sa Sanga-Sanga ay makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dito sa may Cagayan de Oro at Davao ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog o pagkidlat. Ngunit inaasahan natin na mataas ang tsansa na magkaroon tayo ng mga localized thunderstorm, lalong-lalo na dito sa may eastern section ng Mindanao. Para naman sa ating flight level wind chart, asahan natin dito sa 2,500 to 5,000 feet flight level na dominant pa rin ang northeasterly surface wind flow dulot naman ng northeast monsoon. Asahan natin na magkakaroon tayo ng hangin dito sa northern Luzon na nagre-range tayo ng 20 to 35 knots. Sa Central Luzon, 15 to 30 knots. Sa Visayas, 10 to 25 knots. At sa Mindanao, 10 to 20 knots. Dito naman sa 10,000 to 18,000 feet, inaasahan din natin ang malakas na hangin dito sa may Northern at Central Luzon. At sa Visayas at Mindanao, medyo hihina naman yung hangin dulot naman ng easterlies at shear line. Ngunit inaasahan pa rin natin dito sa Northern Luzon ng pagkakaroon ng 35 to 50 knots. Sa Central Luzon, 25 to 40 knots. Visayas, pagkakaroon natin ng 50 to 30 knots. At Mindanao, 15 to 25 knots. Para naman sa impact nito sa flight operation, inaasahan natin dito sa Northern, Central Luzon at Metro Manila ang main hazard sa liparan ay pagkakaroon ng strong northeasterly winds, moderate turbulence, and low-level wind shear. Ang impact naman nito sa liparan, dito sa rotary, pagkakaroon ng moderate to strong turbulence, during low-level flight, potential difficulty in hovering and landing especially in exposed airfields. Sa fixed wing naman, pagkakaroon ng crosswind on runways oriented to northwest to southeast and moderate turbulence during approach and departure. Dito naman sa Southern Luzon at Visayas, ang main hazard dito, wind convergence and scattered ng rain showers, moderate to turbulence near cloud bands. Sa rotary, impact nito, risk of the reduced visibility and localized downdrafts, caution during takeoff and landing. Sa fixed wing, occasional moderate turbulence, below 5,000 feet, light rain may affect visibility on approach.
sa Palawan and Western Visayas, pagkakaroon ng weak pressure, gradient, and light to moderate winds isolated ng convective activity. So ang epekto naman nito o impact nito sa rotary, generally favorable naman, but localized convective cells may cause brief turbulence, and fixed wing ay pagkakaroon ng minor turbulence, visual flight rules conditions generally good naman. And dito sa may Mindanao, sa may eastern section, easterly flow, wind light to moderate winds and isolated thunderstorm. So yung rotary, ang impact naman nito ay possible turbulence near convective areas and localized visibility reduction. And sa fixed wing naman, pagkakaroon ng minimal impact except near thunderstorm zones. Dito naman sa may Mindanao, sa may western section, ang main hazard nito ay weak wind field, isolated convection. So para sa rotary at fixed wing, good flying condition naman tayo with isolated rain showers, dulot nga ng mga localized thunderstorm na possible na mabuo lalo na sa hapon o gabi. Para naman sa ating sunrise, sumikat kanina ng 0623 at lulubog mamayang 1741. Meron tayong 87% decreasing moon illumination. Para maging updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center. At yan lang po lagay ng ating panahon ngayong umaga at sa ngalan po ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Q. Gador Pop Jesse. Ako si Staff Sergeant Edmar B. Segatraca Jr., ang weather broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Pilipinas!